Si Alex Caruso ay nakuha ang kanyang ikalawang kampiyonato matapos magkampiyon ang OKC. Pero after the game ay naging trending ang kanyang komento na sa wakas ay nakakuha na siya ng totoong ring at wala nang makapagsasabi pa sa kanya na kung ano pang bagay. Medyo sarcastic ang komentong ito ni Caruso. Marami kasi ang nagde-discredit sa pagkampiyon ng Los Angeles Lakers sa Orlando Bubbles, pero yung mga naglaro at nakalaban ng Lakers ay sinabing talagang napakahirap ang naging laban dahil pareho ngang nakapagpahinga ang mga players. So gusto lang sabayan ni Caruso ang narrative na pinapalabas ng iba kaya siya ay nagbiro ng ganito. Sa katunayan, during the parade ng OKC ay suot-suot pa ni Caruso ang ring na nakuha niya sa Lakers. Puspusa na ang galawan ng mga players sa trade ngayon dito sa NBA. Matapos ma-trade si Drew Holiday ay gumawa ulit ng trade ang Boston Celtics kung saan i-trade nila si Kristaps Porzingis papuntang Atlanta Hawks. Si Terrence Mann at 22 pick ng Hawks ay mapupunta naman sa Brooklyn Nets at makukuha naman ng Celtics si George Niang kasama na ang second rounder pick sa isang 3-team trade. Samantala, ang New Orleans Pelicans naman ay trade na si CJ McCollum papuntang Washington Wizards kapalit nila Jordan Poole, Saddiq Bey at number 40 pick. Isinama din kay McCollum itong si Kelly Olynyk at second round pick. Madaming veterano na ang Wizard mga amigo, andyan si Chris Middleton, Malcolm Brogdon at Marcus Smart, kaya asahan natin na paniguradong maraming trade pa ang mangyayari. Si Kyrie Irving naman kahit injured matapos i-decline ang kanyang player option ay aasahan na muli itong pipirma sa Dallas Mavericks ng 3-year $119 million with player option sa 2027-28 NBA season. Si Kyrie Irving ay nagpapagaling sa kanyang torn ACL injury at inaasahan na babalik siya sa January 2026 pa kung walang setback sa kanyang rehab. Si Irving ay nag-a-average ng 24.7 points at 4.6 assists last season at talagang siya ang nagbubuhat para sa Mavs sapagkat itinanade nila itong si Luka Doncic. Isa pa sa wild revelation ngayon na ayon mismo sa may-ari ng Denver Nuggets, pwedeng magkaroon ng senaryo na ma-injured ang maling player o lumagpas sila sa second tax apron na pwedeng magtulak sa kanila na ma-trade ito si Nikola Jokic. So para nagpaparinig na ang may-ari ng Nuggets na available na sa trade itong si Jokic at dahil sa pahayag na yan, asahan na maraming magandang offer ang magbibigay dito sa Denver Nuggets para lamang makuha itong si Jokic. Ang Lakers kailangan ng sentro, kaso ang tanong, sino ang kanilang ibibigay kapalit ni Jokic? Papayag kaya ang Nuggets? Samantala, maraming magandang report ang lumalabas ngayon patungkol kay Luka Doncic. Nang nakaraan ay nakita natin itong nag-workout at ayon mismo dito kay John Walk ng The Athletic. Maraming timbang na ang nabawas dito kay Luka Doncic at talagang kitang-kita na daw na pumapayat ito. Dalag pa dyan, kumiti daw masyado si Luka ngayong off-season sa kanyang pag-workout, lalo na sa kanyang diet at cardio. Matatandaan, ito yung sinasabing dahilan ng Mavs kaya siya ay trade dahil tamad daw ito mag-workout at wala sa shape ang katawan. Well, sa ginagawang ito ni Luka Doncic ay makita natin kung bibilis ba siya at makakadakdak muli mga amigo. Mas lalong magandang balita ito para sa Lakers kaso hindi pa sila nakakakuha ng kailangan nilang player, lalo na ang isang legit na sentro.